Napakasalimuot ng lihim na pinanghahawakan ko, higit pa sa anumang akala ko. Hello, ako si Lara, 22 taong gulang, isang estudyante sa Universidad sa Bayan ng San Pablo, Laguna. Mahigit 6 na buwan na akong nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang marangyang bahay sa baybayin ng Laguna de Bay, pag-aari ni Inigo at Marikit, isang batang mag-asawa na tila ba isinilang para magtaglay ng yaman at kagandahan. Dito, sa kanilang modernong tahanan na yari sa salamin at konkreto, nagbubukas ang bawat araw ng isang kakaibang mundo para sa akin. Sa simula, ang trabaho ko ay simple, dumating bago sumikat ang araw, linisin ang bahay ng maingat, at umalis bago pa man bumalik si Marikit mula sa kanyang art gallery sa lungsod ng Sta. Rosa. Si Inigo, tagapangasiwa ng isang malaking kumpanya sa logistics, ay halos palaging naroroon, ngunit kakaunti lamang ang aming palitan ng salita, mga simpleng magandang umaga, at mga bahagyang pagkumpas ng ulo. Ang kanyang presensya ay parang isang malakas na enerhiya na bumabalot sa buong bahay. Para sa akin, isang simpleng estudyante na nakasuot ng maitim na uniforme na tila anino sa malinis na sahig ng marmol, ang mundong ito ay puno ng malamig na katahimikan at mga lihim. Ngunit isang mainit na Martes ng Agosto, nabasag ang lahat ng mga ritual na iyon. Habang nililinis ko ang napakalaking pader na salamin sa sala na tanaw ang lawa, lumabas si Inigo mula sa kanyang opisina. Hindi siya dumaan sa karaniwang tahimik na paglakad patungo sa kusina para kumuha ng kape. Sa halip, nilapitan niya ako nang hindi inaasahan, tumigil sa harap ko nang halos masyadong malapit. Ramdam ko ang bigat at titig ng kanyang mga mata na dahan-dahang sinusuri ang aking katauhan, pansamantala ihuminto sa aking mga walang sapin na paa. Lagi kong tinatanggal ang aking tsinelas sa pintuan, mas gusto kong maglakad ng walang sapin sa loob ng bahay, upang hindi mag-iwan ng bakas sa puting marmol. Lara, hindi ba? Mababang tinig niya, may bahagyang anghang, hindi tulad ng karaniwan niyang maikling sambit. Napahinto ako, nadapa sa sariling salita. Opo, Ginoo Inigo, ang sagot ko, na may bahagyang pag-aatubili at pamumula ng pisngi. Umiti siya, tila natutuwa sa aking pagkalito. Kwentuhan mo ako. Sino ka? Saan ka nanggaling? Ano ang hininga mo? Halos magkaibigan ang tunog ng kanyang mga tanong, ngunit sa likod nito ay may nakatagong lihim na pagnanasa na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Kwento ko ang tungkol sa pag-aaral ko, sa lola ko sa San Pedro na nangangailangan ng mahal na gamot, sa mga utang ko sa dormitoryo na patuloy na tumataas. Nakikinig siya ng buong atensyon, hindi nagsasabi ng kahit ano. Ang kanyang mga matang madilim ay tila unang beses akong nakikita. At pagkatapos ng aking maikling, magulo na pagsisiwalat, nagbigay siya ng isang alok na hindi ko inaasahan, isang alok na parang hininga ng pag-asa sa gitna ng dilim ng aking buhay. Seryoso siyang nagsabi na pinahahalagahan niya ang aking trabaho, ngunit nakikita niyang nahihirapan ako. Gusto niya akong tulungan sa pananalapi, babayaran niya ako ng 3 beses ng aking kasalukuyang sweldo. Ang halaga ay napakalaki para sa akin, isang pangarap na maaaring lutasin lahat ng problema ko, ngunit may isang kondisyon. Kailangan kong maging higit pa sa karaniwang amo sa isang empleyado ang relasyon natin, mahina niyang wika, pinipili ang bawat salita. Kailangan ko ang iyong espesyal na atensyon. Tumigil ako, hawak ang basang microfiber cloth, at ang mundo ay lumiliit sa kanyang matangkad na anyo at mabangong pabango. Naintindihan ko na. Ang kahihiyan at takot ay lumaban sa loob ko sa isang desperadong pag-asa. Nagbulong ako ng mga salita na hindi malinaw, na hindi ko kaya na mali ito. Pinulot ko ang gamit ko at umalis bago matapos ang aking shift. Sa buong linggo, nabubuhay ako na parang nasa ulap. Hindi ko maiwasang isipin ang alok ni Inigo, ang mga numerong paulit-ulit na sumasayaw sa aking isipan, nangangako ng pag-alis sa takot at kahirapan. Tumingin ako sa aking mga kamay, sa luma kong tsinelas, sa maliit na silid ng dormitoryo, at naisip kong nasa bingit na ako ng isang malawak na bangin. Unti-unting nagbago ang aking pananaw, mula sa isang nakakahiya at nakakainis na ideya, naging isang ilaw para sa aking kaligtasan. Dumating ang susunod na Martes, at buong tapang akong nagbalik sa trabaho. Ang puso ko ay tila sasabog sa dibdib nang makita ko siyang nakatayo sa sala, tila alam niyang babalik ako. Napag-isipan mo na ba? Tanong niya ng mahina. Tumango ako ng walang imik. Isang bahagi ng akin ay sumisigaw sa hiya, ngunit ang isa naman ay malamig at praktikal, sinasabi na ito ang aking pagkakataon.
Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay, mainit at tuyo ang palad niya. Walang makakaalam. Ito ang ating maliit na lihim. Umalis ako na maihalo-halong damdamin, hiya, takot, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Continue. Mula nang tinanggap ko ang alok ni Inigo, parang nagbago ang bawat segundo ng buhay ko. Ang dating simpleng trabaho bilang kasambahay ay naging isang lihim na ritual na punong-puno ng tensyon at kakaibang kasiyahan. Tuwing Martes, pumapasok ako ng maaga, sa ilalim ng banayad na liwanag ng umaga sa San Pablo, kasama ang amoy ng bagong gising na lawa at bagong tapos na kape na sumisingaw mula sa kusina. Hindi na ako naglalakad ng tahimik sa bahay, ngayon, naroon siya sa sala, naghihintay, may kakaibang tingin na nagpapakaba sa dibdib ko. Habang nagpapalit ako ng uniforme, ang simpleng maitim na tunikang damit na bahagyang lampas sa tuhod, na may manipis na puntas sa gilid, at ang aking bagong puting tsinelas na hindi na luma at pilipit. Nararamdaman ko ang kanyang mga matang sumusukat sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi na ako takot, ngunit may lamig na pumapaloob, isang halo ng kaba at pag-aalab na hindi ko maintindihan. Sa bawat pagtanggap ko sa kanyang kamay at pag-upo sa malambot na carpet sa harap niya, unti-unting naitutulak ko ang sarili ko sa isang bagong mundo, isang mundo ng lihim na pagnanasa at kapangyarihan. Tinuruan niya akong maging maingat sa bawat galaw, sa tamang oras ng pagpabilis at pagbagal ng aking kilos. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang paghanga, hindi lamang sa aking katawan kundi sa aking pagsunod, sa aking pagiging masunurin. Unti-unti, nawawala ang dating takot at napapalitan ng isang kakaibang kumpiyansa na nanggagaling sa pagiging lihim na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi nagtagal, napansin kong unti-unting nilalagpasan niya ang mga hangganan ng aming kasunduan. Minsan, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumudulas sa aking hita habang ako'y nakaluhod sa harap niya. May mga sandaling hinahawakan niya ang aking buhok ng mas mahigpit, nilalakad ang mga daliri sa aking liig, pababa sa aking clavicle. Mga banayad ngunit malinaw na paglabag sa aming pinagsunduan. Hindi ko masabi ang aking nararamdaman, takot, hiya, at isang di maipaliwanag na pagnanasa na naglalaban-laban sa puso ko. Hindi ko matanggap ang mga paggalaw na iyon, ngunit natatakot akong mawala ang pinagkakakitaan ko. Ang pera ni Inigo ang naging aking ilaw sa madilim na tunel ng buhay, pambayad sa gamot ng lola ko, pambayad sa dormitoryo, at kahit na pambili ng mga simpleng luho tulad ng bagong tsinelas at damit na ipinagmamalaki ko sa sarili. Isang mainit na gabi ng Agosto, nagbago ang lahat. Pagpasok ko sa bahay, ramdam ko agad ang kakaibang tensyon. Si Inigo ay hindi na naghihintay sa sala kundi sa kanyang opisina, isang lugar na dati ay sagrado at hindi ko pinapasukin. Ang malalaking muebles na yari sa matitibay na kahoy, mabigat na kortina, at ang amoy ng lumang libro at katad ay nagbigay ng kakaibang bigat sa hangin. Magandang gabi, Lara, malumanay niyang bati, hindi tumayo mula sa kanyang upuan. May bagong tono sa kanyang boses, malalim at mahinahon, ngunit may kasamang pag-aagaw ng pansin. Dahan-dahan akong lumapit, parang estudyanteng tinatawag ng guro sa harap ng klase. Hindi niya ako pinakiusapan na umupo o magsimula, sa halip ay matagal niyang tiningnan ako, pagkatapos ay tumingin pababa sa aking mga paa. Tanggalin mo ang mga tsinelas, mahina niyang utos. Natatakot ako, ngunit hindi ko pinigilan ang sarili kong ginagawa. Hinubad ko ang aking tsinelas at tumayo ng nakayapak sa malamig na Persian na carpet. Napakaganda ng iyong mga paa, wika niya, parang nag-iisip ng malakas, may klase kang hindi matatakpan ng simpleng uniforme. Pero gusto kong malaman mo ang iyong lugar. Lumakad siya palibot sa mesa at huminto sa harap ko. Akala ko hihilingin niya ang isang bagay na matindi at nakakatakot, ngunit sa halip, lumuhod siya sa harap ko. Nagulat ako nang makita siyang nakakniel, si Inigo, na palaging matatag at may hawak na kapangyarihan. Hinawakan niya ang aking paa nang may pag-aalaga, dahan-dahang iniikot ang kanyang hinlalaki sa bawat kurba ng aking balat. Ang mga ganitong paa ay para halikan, hindi para tapakan sa maruruming kalye. Mahina niyang bulong bago niya ako, hinalikan sa balat ng aking talampakan. Nanginig ako sa kakaibang pakiramdam, hindi ito simpleng haplos, kundi isang tanda ng kanyang lubos na pagsuko sa akin, at sa parehong oras, ang kanyang ganap na kapangyarihan. Nakatayo akong tila bato, hindi makagalaw, habang nilalamas niya ang aking mga daliri at bukong-bukong. Ang halo ng pagkasuklam, hiya, at isang kakaibang matinding kasiyahan ay dumaloy sa katawan ko. Napunit niya ang hangganan na itinakda ko, ngunit ginawa niya ito sa isang paraan na hindi ko inakalang mangyayari.
Pagkatapos ng kakaibang ritual na iyon, hindi niya ako pinilit na gawin ang dati kong mga tungkulin. Umupo siya, dahan-dahang hinaplos ang aking buhok, at sinabi, mas malaki pa ang nakikita ko sa iyo, Lara. Gusto kitang makilala ng buo, dahan-dahan. Inilagay niya sa mesa ang doble ng normal na bayad, at sinabi, ito ang pasasalamat ko sa iyong pag-unawa. Umalis ako ng bahay na puno ng kalituhan. Ang dating simple at malinaw na kasunduan ay napalitan ng isang komplikadong laro ng kapangyarihan at lihim na pagnanasa. Hindi niya ako pinilit, ngunit nakuha niya ang isang bagay na higit pa sa aking katawan, ang aking isipan. At sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano kaya ang susunod niyang gagawin? Continue. Isang linggo ang lumipas mula nang magbago ang lahat sa opisina ni Inigo. Ang dati kong tahimik na mundo ay unti-unting nagiging isang palaisipan na puno ng mga lihim at hindi inaasahang pangyayari. Sa bawat pagbukas ko ng pinto ng marangyang bahay nila sa baybayin ng Laguna de Bay, ramdam ko na ang mga mata niya ay sumusubaybay sa akin, hindi na lamang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang babae na may dalang misteryo at kapangyarihan, bagamat hindi ko palubusang naunawaan kung paano ko haharapin iyon. Ang aming mga pagpupulong tuwing Martes ay nagiging isang ritual na puno ng kakaibang tensyon at kuryente. Hindi na ako natatakot, sa halip, naroon ang malamig na konsentrasyon, ang pagiging propesyonal sa loob ng isang mundo ng lihim na pagnanasa. Natutunan kong itago ang aking mga saloobin, maging isang instrumento sa kanyang kasiyahan. Alam ko na gusto niya ang mga palihim na paggalaw, ang tamang bilis, ang tamang lakas, at sa bawat sandali, nasusubok ang aking katatagan. Ngunit habang lumalalim ang aming ugnayan, unti-unting nasisira ang hangganan na itinakda ko noong una, ang hangganang ibabae lamang ako na nagbibigay ng pansin gamit ang aking mga labi. Minsan, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumudulas sa aking hita, pagkatapos ay banayad na humaplos sa aking liig, na parang sinusubukan ang aking pagtitiis. Hindi ko ito sinasabi o tinatanggihan, natatakot akong mawala ang pinagkakakitaan ko, ang pag-asa ko para sa lola ko, sa pag-aaral, sa kinabukasan. Isang gabi, dumating si Marikit nang hindi inaasahan. Tulad ng dati, nakaayos siya ng perpekto sa kanyang puting blouse, at maong na pantalon, amoy ng mamahaling pabango ang bumalot sa paligid niya. Hindi siya tumingin sa akin nang dumaan siya, tila walang pakialam sa presensya ko sa bahay. Lara, ang sabi niya, na para bang isang utos, wala ako sa bahay mula Biyernes hanggang Lunes. Magpahinga ka. Hindi pa man siya nakalayo, lumabas si Inigo mula sa kanyang opisina, tumayo sa pintuan at tumingin sa akin nang may kakaibang tingin, isang tingin na puno ng plano. Alam kong hindi ito simula ng pahinga, kundi isang paanyaya sa isang bagong yugto ng aming lihim. Pagdating ng Sabado ng gabi, sumunod ako sa mensahe ni Inigo, naghihintay ako. Buong araw akong nagtrabaho sa malalim na katahimikan ng bahay. Hindi siya lumalabas, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya sa bawat anino, sa bawat kaluskos ng sahig. Nang oras na upang umalis, nakatayo na ako sa pasilyo, dala ang aking maliit na bag mula sa sala, narinig ko ang mababang boses niya, hindi ka aalis. Lumiko ako at nakita siyang nakatayo sa harap ng malaking bintana na nakatanaw sa lawa. Sa kamay niya ay isang baso ng alak na may kulay amber. Hindi ka nakasambahay ngayon, Lara. Ngayon, ikaw ang aking panauhin. Hindi ko mapigilan ang pagkabigla. Sinabi niya na isuot ko ang aking pulang velvet na damit, ang damit na itinago ko sa aking bag, ang simbolo ng aking panibagong buhay, ng aking pangarap na kalayaan. Tahimik akong umakyat sa banyo ng bisita at nagbihis. Nang tumingala ako sa salamin, nakita ko ang isang babaeng iba na sa dating estudyante ng San Pablo. Ang madilim na velvet na tela ay yumakap sa aking katawan, ipinapakita ang aking mga kurba, ang manipis na strap ay nagbubukas ng aking mga balikat at gulugod. Nararamdaman ko ang kakaibang halo ng pagiging hubad at protektado, isang bagong balat na aking isinusuot. Bumaba ako sa sala. Naghihintay siya, at ang kanyang tingin ay parang apoy na dumaraan sa akin. Mas maganda ito, sabi niya, sabay abot ng baso ng alak. Inumin mo ito kasama ko. Naupo kami sa malawak na sofa, tahimik. Hindi niya ako pinilit na magsalita, ngunit unti-unti niya akong inusisa tungkol sa aking pag-aaral, mga pangarap at mga paborito kong libro. Para bang kami ay nasa isang tunay na date, isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang ginawa namin. Nilagay niya ang malambot na musika,
isang jazz na puno ng lambing at lungkot. Sumayaw ka sa akin, Lara, bulong niya, hindi isang tanong kundi isang utos. Hawak ang kanyang kamay, dahan-dahan akong hinila papalapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa pamamagitan ng manipis na tela ng aking damit, ang kanyang kamay na mahigpit ngunit maingat sa aking likod. Ang amoy ng kanyang pabango at ng alak ay nagtulak sa akin sa isang mundo ng tukso. Lumapit siya sa aking tenga at bulong, amoy ulan at velvet ka, aking dalaga. Doon, bumagsak ang huling depensa ko. Hinawakan niya ang aking mukha, tumingin sa aking mga mata, at hinalikan ako ng dahan-dahan, malalim at taimtim. Nalimutan ko ang lahat, ang kahihiyan, ang pera, si Marikit. Nasa kanya lang ako, lumulubog sa isang bangi na matagal ko nang kinatatakutan at nais sabay. Inangat niya ako nang parang balahibo lang ako. Akala ko papasakay siya sa kwarto, pero dahan-dahan niya akong inilapag sa malaking leather sofa. Doon nagsimula ang isang panaginip na puno ng pagsuko at kalayaan, ng kahihiyan at kasiyahan na hindi ko malilimutan kailanman. Continue. Sa gabing iyon, habang nakahandusay ako sa malambot na leather sofa, naramdaman ko ang bawat galaw ni Inigo, ang bawat paghipo, bawat pagkumpas na puno ng pag-aari at lambing na sabay. Hindi niya binunot ang aking pulang velvet na damit ng mabilis o marahas, bagkus ay dahan-dahan niyang inalis ang mga manipis na strap mula sa aking mga balikat, na para bang sinasabi niyang mahalaga ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Ang bawat haplos niya ay tila isang lihim na pahayag ng kapangyarihan, ng pagkuha ng kontrol, at ng pagbigay ng isang napakabigat na alindog na hindi ko kailanman naranasan. Sa ilalim ng mahina at malambing na ilaw, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan na sabay na maihalong hiya. Nakalimutan ko ang mundo sa labas ng bahay nila sa San Pablo, ang mga pasakit, ang mga pangarap, ang mga takot. Nasa kanya lang ako, sa piling ng lalaking ito na nagbigay ng kapangyarihan at pagkawasak sa akin ng sabay. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng salita. Si Inigo ay naupo sa tabi ko, tila pagod ngunit kontento. Nakatingin siya sa akin ng may kakaibang lamig sa mga mata, isang taglay na kasiyahan at kontrol na nagpaalala sa akin na ako ay pag-aari niya na, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa isipan. Sa tabi niya, nakatayo ang isang maliit na mesa kung saan nakalapag ang isang makapal na bungkos ng pera, mas marami kaysa sa dati. Ito ang kabayaran ko sa iyong pag-unawa, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko dapat tanggapin ang halagang iyon, isang tanda ng kapangyarihan, ngunit pati na rin isang paalala ng aking kalagayan. Lumabas ako ng bahay na may mabigat na puso at gulo sa isipan. Ang dating malinaw na hangganan ng trabaho at personal na buhay ay tuluyang nawala. Ang lihim na kasunduan namin ay naging isang komplikadong larong puno ng kapangyarihan, paghahari, at pagnanasa na hindi ko pa rin lubos na naunawaan. Hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, ano kaya ang susunod na hakbang ni Inigo? Ano ang mga balak niya para sa akin? Habang naglalakad ako sa makipot na mga kalye ng San Pablo, ang aking mga paa ay tila ba hindi na kumikilos sa sarili nilang kapangyarihan, kundi sa utos ng isang mas malakas na puwersa. Ang mundo ko ay unti-unting nagiging isang entablado kung saan ako ang bida at biktima ng sabay. At sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maghintay sa susunod na Martes, na maihalong takot at pag-asa, na punong-puno ng hindi matitinag na kuryente ng lihim na kasunduan namin. Continue. Hindi ko malilimutan ang Martes na iyon sa bahay ni Inigo at Marikit sa San Pablo. Parang isang lihim na ritual na paulit-ulit naming ginagawa, ngunit sa bawat pagkakataon, mas lalong lumalalim ang tensyon at komplikasyon sa pagitan namin. Dumating ako ng maaga, tulad ng dati, may dalang bagong uniforme, isang maitim na tunikang damit na may manipis na punta sa gilid, at ang aking bagong tsinelas na gawa sa malambot na balat. Ngunit ngayon, hindi na sapat ang mga simpleng kagamitan na iyon upang itago ang mga lihim na bumabalot sa akin. Pagpasok ko, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi tulad ng dati na maihalong amoy ng kape at bagong linis na sahig, ngayon ay tila may naghihintay na pagbabago sa hangin. Si Inigo ay naroon na sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong leather armchair, nakatingin sa akin nang may kakaibang lalim ng pagtingin. Hindi siya nagmadaling lumapit, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, at sa bawat haplos, ramdam ko ang bigat ng kanyang intensyon. Lara, ang mahinang sabi niya, mayroon akong gustong ipakita sa iyo. Dinala niya ako sa isang bahagi ng bahay na bihira kong pasukin, ang pribadong silid ni Marikit,
ang kanyang tahanan sa loob ng tahanan. Puno ng mga mamahaling gamit, mga alahas, at mga damit na tila ba sumasalamin sa buhay ng isang babaeng may mataas na panlasa. Nakita ko ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, pininturahan ng mga detalyeng bulaklak, at may nakasulat na pangalan ni Marikit. Binuksan niya ito at inilabas ang isang manipis na gintong pulseras na may maliit na palamuti na hugis patak ng tubig. Ito ang regalo ko sayo, sabi ni Inigo habang inaalok ang pulseras, isang tanda ng pagmamay-ari. Nang hindi ako makapagsalita, dahan-dahan niyang isinabit ito sa aking bukong-bukong, ramdam ko ang malamig na metal sa balat ko, isang paalala ng bagong buhay na nilalakaran ko. Habang nakasuot ng pulseras, naramdaman kong nagbago ang aking damdamin, isang halo ng takot, kapangyarihan, at isang kakaibang kalayaan. Isang lihim na nag-ugnay sa akin kay Inigo, na kahit sino pa ang pumasok sa buhay namin, ay hindi mawawala. Ngunit sa bawat sandali na lumilipas, nararamdaman ko rin ang lumalalim na sugat sa aking puso. Ang pagiging lihim na ito, ang pagiging bahagi ng isang laro ng kapangyarihan, ay unti-unting nagpapalayo sa akin sa mga pangarap ko bilang isang estudyante at isang simpleng babae mula sa San Pablo. At sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili, hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang buhay na ito? Hanggang kailan ko kayang itago ang lihim na pulsera sa ilalim ng aking damit, at ang lihim na apoy na naglalagablab sa pagitan namin ni Inigo. Sa paglipas ng mga araw, ang mundo ko ay unti-unting nagiging isang entablado ng mga lihim at pagnanasa, na puno ng mga tanong na walang kasagutan. At ako, si Lara, ay patuloy na naglalakad sa gilid ng bingit, naghahanap ng sagot sa isang laro na hindi ko lubos na nauunawaan. Continue. Hindi ko inasahan na ang lahat ng nangyari ay mag-iiwan sa akin ng ganito kalalim na sugat sa puso at isipan. Pagkatapos ng mga linggo ng lihim na ugnayan namin ni Inigo, isang halo ng takot at pag-asa ang bumalot sa akin araw-araw. Sa bawat pagtawag niya, bawat mensahe na dumarating sa aking telepono, nadarama ko ang bigat ng mundo sa aking dibdib, isang mundo na puno ng pang-aalipusta, ngunit may kaunting liwanag ng pag-asa. Ngunit isang gabi, nang ako'y muling nag-iisa sa maliit kong kwarto sa dormitoryo sa San Pablo, nagbago ang lahat nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses na sumagot ay pamilyar, ngunit hindi ko ito inaasahan. Si Marikit, ang may bahay ni Inigo, ang babaeng matagal kong iniwasan sa mga mata at salita. Lara, ang kanyang malamig at matatag na boses, huwag kang matakot. Hindi ako narito para manira o mag-away. May alok ako sayo, isang bagay na mas kawili-wili at mas kapaki-pakinabang kaysa sa kahit ano pang inaalok ng aking asawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang mundo ko ay biglang nagdilim, at ang mga katagang iyon ay parang isang babala na nagbabago ng lahat. Alam niya ang lahat, ang mga martes, ang pulseras, ang pulang velvet na damit, pati na rin ang lihim na amoy na iniwan ko sa kanyang aparador. Alam ko ang lahat, Lara, patuloy niya, pero higit sa lahat, kailangan kita. At may plano ako para sa'yo na hindi mo pa naririnig mula kay Inigo. Tahimik ako, puno ng takot, pagkabigla at isang kakaibang pag-asa. Anong klaseng plano kaya ito? At maaari ba akong magtiwala sa babaeng ito na tila kaaway ngunit ngayon ay nag-aalok ng tulong? Ang tawag na iyon ay nag-iwan sa akin ng matinding kaguluhan. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit kong iniisip ang mga salita ni Marikit. Hindi ko alam kung ito ba ay isang bitag o tunay na pagkakataon para makawala sa sitwasyon na unti-unting sumisira sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang isang maliit na apoy ng tapang na nagsasabing hindi ako pwedeng manatili sa ganitong kalagayan magpakailanman. May paraan pa upang makalaya at baka si Marikit ang susi. Sa gitna ng mga takot, pagkabigo at lihim, unti-unting nabubuo ang isang bagong plano sa puso ko. Isang plano na magdadala sa akin sa isang bagong simula. Ngunit para doon, kailangan kong harapin ang pinakamalaking hamon, ang pagharap sa dalawang taong dahilan ng aking pagkabihag. Sa gitna ng dilim ng aking kalagayan, isang liwanag ang nagsimulang sumilip, ang liwanag ng pag-asa, ng pagbabago, at ng pakikipaglaban para sa sarili kong kalayaan. Continue. Hindi ko inakala na ang tawag ni Marikit ay simula pa lamang ng isang masalimuot at mapanganib na yugto sa buhay ko. Sa mga sumunod na araw, ang aking isipan ay puno ng mga tanong at pangamba. Ano ba talaga ang kanyang layunin? Totoo ba ang kanyang alok? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalit nito?
Isang gabi, nagtagpo kami sa isang maliit na kapehan sa tabi ng lawa sa San Pablo, isang lugar na tahimik at malayo sa mata ng mga nakakaalam sa aming mga lihim. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong na pantalon, ibang-iba sa marangyang babae na palaging nakikita ko sa kanilang bahay. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at misteryo. Lara, mahinang sabi niya habang iniinom ang kanyang kape, alam kong mahirap ang iyong kalagayan. Alam ko rin ang lahat ng nangyayari sa pagitan mo at ni Inigo. Pero may paraan para makalaya ka, para hindi ka na maging isang lihim na alipin sa bahay na iyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala. Ngunit may bahagi sa akin na gustong maniwala, na gusto nang kumawala sa mga tanikala ng takot at kahihiyan. Anong plano mo? Tanong ko ng maihalong pag-aalinlangan. Umiti siya ng bahagya, at inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Ito ang unang hakbang. Hindi ito madali at hindi ito ligtas, pero kung susundin mo ito, magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang iyong buhay. Habang pinagmamasdan ko ang mga papel sa loob ng sobre, unti-unting bumalik ang pag-asa sa puso ko. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka maging biktima ako ng panibagong laro ng kapangyarihan at pagtataksil. Ngunit sa halip na umatras, pinili kong humarap. Pinili kong labanan ang aking mga pangamba para sa pagkakataong maging malaya, kahit na hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong kahihinatnan nito. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa aking maliit na kwarto sa dormitoryo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba, ngunit higit sa lahat, puno ng determinasyon. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ako basta-basta kasangkapan lamang sa mga kamay ni Inigo. Ngayon, ako ay nagiging manlalaro at handang isugal ang lahat para sa aking kalayaan. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang? Paano ko mahaharap ang dalawang taong nagdala ng sakit at saya sa buhay ko? Ang sagot ay nasa unahan at ako ay handang tuklasin ito kahit anong mangyari. Continue. Hindi ko inaasahan ang susunod na pangyayari na magpapabago sa takbo ng aking buhay ng ganito kalakihan. Matapos ang aming lihim na pagkikita ni Marikit sa maliit na kapehan sa baybayin ng Laguna de Bay, unti-unting nabuksan ang mga pintuan ng isang bagong mundo, isang mundo ng taktika, pagtataksil, at mga lihim na plano. Habang dahan-dahan akong sumusunod sa mga tagubili na iniabot niya sa isang maliit na sobre, ramdam ko ang bawat hakbang na tila isang laro ng apoy. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito, ngunit ramdam ko na wala nang balikan pa. Ang hangganan sa pagitan ng takot at tapang ay unti-unting naglalaho at ang pag-asa ang siyang nangingibabaw. Isang gabi, habang naglalakad ako sa madilim at makipot na daan pa uwi sa dormitoryo, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likod ko. Ang puso ko ay biglang bumilis at ang bawat hakbang ko ay nadagdagan ng timbang. Sinubukan kong magmadali, ngunit mas lalo lang akong nilapitan ng anino. Nang lingunin ko, nakita ko si Inigo, nakatayo sa dilim, ang mga matang nagliliyab ng galit at pagtatakda. Akala mo ba makakatakas ka ng ganoon lang? Mahina niyang sabi, habang lumalapit ng dahan-dahan. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang hawak ko sa buhay mo, Lara. Hindi ko mapigilan ang nanginginig na katawan, ngunit sa kabila ng takot, sumagot ako ng matatag, hindi na ako ang alipin mo, Inigo. Hindi mo na ako kontrolado. Umiti siya ng maihalong pang-aalipusta at paghanga. Masaya akong marinig yan. Pero ang laban ay hindi pa tapos. Sa araw na iyon, nag-umpisa ang isang bagong yugto ng aming laro, isang laban ng kapangyarihan, kontrol at kalayaan. Alam kong hindi ko kayan harapin ito ng mag-isa, kaya't iniisip ko si Marikit at ang ipinangakong tulong niya. Ngunit higit sa lahat, iniisip ko ang sarili ko, ang babaeng nagsimula bilang isang inosenteng estudyante sa San Pablo, at ngayon nasasangkot sa isang madilim na mundo ng lihim, tukso at pagtataksil. Ang laban ay nagsimula na at wala nang atrasan. Ngunit hanggang saan ako lalakas at hanggang saan niya ako hahayaang makalaya? Ang sagot ay naghihintay sa akin sa susunod na mga araw, habang patuloy kong hinaharap ang malupit na realidad ng aking buhay. Continue. Ang mga araw ay nagiging mas mabigat, at ang bawat sandali ay puno ng matinding tensyon na halos hindi ko na matiis. Sa pagitan ng mga lihim na pag-uusap, mga lihim na pagtatagpo, at mga lihim na plano, ang buhay ko ay naging isang matinding laro ng apoy at pagnanasa. Parang ang bawat paghinga ko ay isang laban para sa kontrol, sa pagitan ng takot at lakas, ng pag-asa at pangamba.
Si Inigo ay naging isang halimaw na may dalawang mukha, ang isa ay ang amo na nagbigay sa akin ng pera at mga pangakong kalayaan, at ang isa ay ang lalaki na may hawak sa aking isipan at katawan na naglalaro sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Sa bawat sandali, nararamdaman ko ang lalim ng kanyang kapangyarihan at ang bigat ng aking pagkabihag. Ngunit si Marikit, sa kabila ng pagiging asawa ni Inigo, ay naging isang misteryong babae, isang babaeng may sariling mga plano at lihim. Ang kanyang mga salita ay parang isang halik ng apoy at yelo, na nagbigay sa akin ng pag-asa pero nagdala rin ng mas matinding panganib. Ang mga lihim na pulseras, ang pulang velvet na damit, ang mga lihim na halik at haplos, lahat ay naging bahagi ng isang madilim at masalimuot na kwento ng pagnanasa, kapangyarihan at pagtataksil. Ang aking buhay ay naging entablado ng mga kahindik-hindik na laro kung saan ako ang bida, biktima at manlalaro ng sabay. Nararamdaman ko na sa bawat hakbang, ang mga tali ng aking pagkakakulong ay unti-unting pumipigil sa aking paghinga. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy na hindi mapatay sa loob ko, ang apoy ng pag-asa, ng pakikipaglaban at ng paghahanap ng kalayaan. Ang bawat Martes ay hindi na lamang isang araw ng lihim at pagtitiis, ito ay naging isang labanan ng mga damdamin at kapangyarihan na may matinding kahihinatnan. At ako, si Lara, ay nakatayo sa gitna ng unos, naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ano ang magiging wakas ng kwentong ito? Hanggang saan ako magtatagal sa mundong ito ng lihim, kapangyarihan at pagnanasa? At ano ang magiging susunod na hakbang ng dalawang taong nagdala ng apoy at unos sa buhay ko? Ang sagot ay nakatago sa dilim, naghihintay lamang na maipakita sa akin sa tamang panahon. Continue. Nilaman ako ng dilim sa loob ng maliit na kwarto ko sa dormitoryo sa San Pablo, habang ang mga tanong at takot ay naglalaro sa isip ko. Ang bawat sandali ng aking buhay ay parang isang patibong, isang laro ng kapangyarihan na nilalaro ng dalawang taong may hawak sa aking kalayaan at dignidad. Si Inigo, na may malamig at matapang na mga mata, at si Marikit, na may malamlam na ngiti na nagtatago ng mga lihim na higit pa sa aking inaasahan. Nang makausap ko siya sa telepono, ramdam ko ang isang kakaibang pag-asa at takot. Hindi siya nangako ng madaling solusyon, ngunit ipinangako niyang tutulungan niya akong makalabas sa impyernong ito. Ang kanyang mga salita ay parang bulong ng hangin sa taglagas, malamig ngunit puno ng pangako. Habang pinagsasama ko ang aking mga gamit, ang pulang velvet na damit na naging simbolo ng aking pagkakakulong at kalayaan, ang pulseras na may gintong palamuti na palaging nakatago sa ilalim ng aking pantalon. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon na aking gagawin. Hindi ito madali at alam kong may mga panganib na kakaharapin. Bumili ako ng tiket para sa isang tren papuntang Baguio, isang lungsod na malayo sa lahat ng ito, isang lugar na may malamig na hangin at mga bagong simula. Iniwan ko ang lihim na bahay sa baybayin ng Laguna de Bay, iniwan ko ang mga anino ng nakaraan, at sinimulan kong harapin ang isang bagong buhay. Ngunit bago pa man mawala sa aking paningin ang mga ilaw ng San Pablo, isang huling mensahe ang dumating sa aking telepono, isang maikling salita mula kay Inigo, hindi ito ang katapusan, Lara. Ito ay simula. Ang aking puso ay napuno ng kaba at pag-aalala, ngunit higit sa lahat, ng determinasyon. Ang laban para sa aking kalayaan ay nagsimula pa lamang. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa unahan, ngunit handa na akong harapin ito. Ako si Lara. Isang babae na nilamon ng dilim, ngunit patuloy na naghahanap ng liwanag. Isang babae na handang bumangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan at magsimula muli. At ito ang aking kwento, isang kwento ng tagumpay, pagkabigo, pag-asa at pakikipaglaban. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng katapangan. Ano kaya ang susunod na kabanata?